Pwede natin tingnan yung buong kwento ng Bible as salvation story. So, ibig sabihin, ito yung kwento ng pagliligtas ng Diyos kung paano yung plano niya ay sinakatuparan niya hanggang sa pagdating ni Kristo. So the whole Bible is a salvation story. Ang problema, maraming tao, even those who claim to be Christians, ay mayroong maling paniniwala tungkol sa kaligtasan or tungkol sa salvation. Yung iba, sinasabi nila na hindi naman talaga natin kailangan ng salvation kasi basically good yung mga tao. May nakagawa lang tayo ng masama dahil sa influence ng environment natin, dahil sa maling o hindi magandang pamilya na kinalakihan natin. Pero basically good yung tao. So hindi kailangan ng salvation. O kaya kung inaamin naman nila na may makasalanan yung tao, pero malawak naman yung awa at abag ng Diyos, patatawarin naman niya lahat. So eventually, wala naman talagang parurusahan at mapupunta sa impyerno, lahat tayo ay mapupunta sa langit. And we will live happily ever after. So may kinalaman dyan yung tinatawag na universalism, na lahat ng tao ay maliligtas eventually. So iba naman ay naniniwala na ang kaligtasan, para ka maligtas, kailangan mong gumawa ng mabuti. Kailangan mong sumunod sa mga utos ng Diyos. So ito yung tinatawag na works-based salvation. So ang problema ay paano mo malalaman if you have done good enough? Na gaano kabuti yung kailangan mong gawin para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. And then pangatlo ay yung tinatawag na licentiousness. Na dahil mahal naman daw tayo ng Diyos, dahil pinatawag na tayo ng Diyos, dahil tanggap na tayo ng Diyos, so at naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa mabuting gawa natin. So pwede na nating gawin ang lahat ng bagay na gusto nating gawin kahit gumawa ka ng kasalanan kasi in the end ay mahal ka pa rin ng Diyos. I hope na na-recognize ninyo as you're listening and being exposed sa salita ng Diyos. Ngayon ay mga unbiblical. So ang biblical na katotohanan ay yung kaligtasan natin ay matatagpuan natin kay Kristo. So ito yung tinatawag na exclusivism. Na yung salvation ay exclusively ma-accomplish lang through the work of the Lord Jesus Christ. Hindi sa pamamagitan ng sarili nating gawa. At yun ay mapapasa natin by faith in Christ. So kailangan natin na marinig yung salita ng Diyos, kailangan natin makilala si Kristo, kailangan natin sumampalataya kay Kristo, and if we are truly saved, ay meron yung bunga na transformation. Tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos because we are saved. Not for us to be saved, kundi dahil tayo ay ligtas na. So nagsimula ako doon kasi yung binasa natin na text sa simula ng story ni Noah sa Genesis 6 verse 9 hanggang chapter 7 verse 5, although na-introduce na sa atin si Noah the last two sermons pero bahagya lang, makita ngayon natin dito ang ilang mga mahalagang bagay tungkol sa salvation para maitama yung mga maling understanding natin. So actually hanggang chapter 9, yung pag-aaral natin tungkol kay Noah. So we'll spend, I think, 5 sermons mula ngayon. So mula chapter 6 verse 9, ang simula ay, "These are the generations of Noah." And sa dulo ng chapter 9, na sinabi doon na namuhay si Noah na 950 years and then he died. And then 4 chapters yun, mahaba, na siya yung main character under God, syempre. Pagkatapos ni Adam, na simula sa chapter 1, chapter 2, na natuklasan, na pag-aralan na natin. And then mahati natin yung 4 chapters na ito sa ilang mga eksena. So yung una, yung pag-aaralan natin ngayon, yung binasa natin mula verse 9 hanggang chapter 7, verse 5,
ay yung paghahanda na ginawa ng Diyos kay Noah para maligtas sila dun sa baha. And as the rest of chapter 7 ay yung pagdating na ng baha na siyang pumatay sa lahat ng mga tao at mga hayop during that time except kay Noah, sa pamilya niya at sa mga hayop na nandun sa loob nung ark na ipinagawa ng Diyos kay Noah. And then pagdating sa chapter 8 ay yung paglabas na nila dun sa ark. And then the rest ng chapter 8 hanggang chapter 9 ay yung covenant na ginawa ng Diyos kay Noah. And then yung dulo ay kung paanong sinumpa, pinagpala ng Diyos yung mga anak ni Noah. So, isa-isayin natin yan. So dito muna tayo sa chapter 6 verse 9 hanggang chapter 7 verse 5. And then kung makita ninyo sa outline, sa bulletin, ay makita ninyo na meron tayong 4 major questions na sasagutin. So yung first question ay sino ba yung nangangailangan ng kaligtasan? Need of salvation. Pangalawa, ano ang ipinahayag na plano ng Diyos sa paghatol at pagliligtas na gagawin niya? So yung plan. And then pangatlo, ano yung ipinahayag na paraan ng Diyos? So yung means or ways. And then number 4, ano yung nararapat na tugon or response dito sa ipinahayag ng Diyos kay Noah? So pangangailangan, plano, paraan, pagtugon. So bago natin tingnan yung una, I think mahalaga na meron tayong 4-story perspective kapag binabasa natin particularly yung mga stories sa Genesis. Ano ibig sabihin ng 4-story perspective? So yung unang kwento na dapat nasa perspective natin ay yung kwento na nasa teksto mismo. So the story of Noah. Ano yung sinasabi dyan? Ano yung nangyari dun sa story? And then pangalawang story ay yung kwento ng Israel. Bakit? Kasi sila yung unang nakarinig ng kwento ni Noah. So ano yung gusto ng Diyos na iparating sa kanila during that time na bago sila pumunta dun sa promised land na pagdadalan sa kanila ng Panginoon. And then the third story, so Noah's story, Israel's story, and then yung third story ay yung story ni Kristo. Paano yung storya na to ay nakaturo, nagkaroon ng fulfillment sa pagdating ni Christ at yung ginawa niya sa cross. And then yung fourth story, ano sa tingin niyo yung fourth story? Yung kwento ng buhay natin ngayon. Our story. Anong gusto ng Diyos na, paano nagpapakilala ang Diyos sa atin? Ano yung gusto niya na maging response natin dun sa story? So keep that in mind as we go through dun sa sagot sa apat na tanong na binanggit ko kanina. So first question. Sino ang nangangailangan ng kaligtasan? Sagot? Lahat ng tao. Walang exception. Kasi lahat tayo ay makasalanan. And we are all deserving of judgment. So last week, nakita na natin yan. Doon sa text natin sa verse 5 ng chapter 6, sabi doon, nakita ni Yahweh na laganap ng kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. So lahat ng tao sa buong mundo during the time of Noah ay mga makasalanan. Masama yung ginagawa sa paningin ng Diyos. Pero merong isang tao na namumukod tangi na ibang-iba sa lahat na ipinakilala sa atin sa verse 8 na sinabi doon na siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. O siya ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. So ang pangalan niya ay Noah. And then pagdating sa text natin sa verse 9 ay ipagpapatuloy yon at ipapakilala sino ba siya? Ano ba yung kanyang katangian? Bakit siya naiiba sa mga tao sa buong mundo? Verse 9. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at walang kapintasan noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. So yung binasa ko ay yung mas literal na translation sa Tagalog na ang Biblia. So merong tatlong pagsasalarawan dito kay Noah. So ano yung number 1? Siya ay lalaking matuwid or a righteous man. Ibig sabihin, lahat ng kanyang ginagawa ay naayon sa pamantayan ng Diyos kung paano mamuhay yung isang tao. How do we relate to God? How we relate to our fellow man? So it doesn't mean na siya ay sinless, na wala siyang kasalanan. Kahit na sinabi sa pangalawa na siya ay blameless in his generation.
Walang kapintasan noong kapanahunan niya. Again, hindi ibig sabihin na siya ay perfect. Hindi ibig sabihin na wala siya nagawang kasalanan kahit isa. Ibig sabihin, namumuhay siya in such a way na walang pwedeng valid na maipintas yung mga tao sa paligid niya. Yung nakakakita sa kanya kung paano siya namumuhay. Namumuhay siya in such a way na walang sino man taong pwede magsampa ng kaso sa kanya na inagrabyado niya o may kasalanan na ginawa siya laban sa kanyang kapwa. So, meron siyang integrity doon sa kanyang pamumuhay. At yun naman ay nanggagaling doon sa pangatlong description sa kanya, na siya ay lumakad kasama ng Panginoon. He walked with God. You remember sa chapter 5, na meron ding nauna sa kanya na ipinakilala na he walked with God. So ang pangalan niya ay Enoch. Na para kay Enoch, para kay Noah, ang Diyos ay hindi pang optional lang. Hindi peripheral lang. Hindi pang Sunday lang siya kapag worship. Na yung relationship niya sa Panginoon is so vital na ito ay araw-araw na mayroon siyang malapit na relasyon sa Panginoon. Question. Kailangan ba ni Noah ng salvation? Yes. Ipapadala ng Diyos yung baha. Kailangan din siya maligtas mula dun sa baha na ipapadala ng Diyos. And then, although sinabi na he walked with God, katulad ni Enoch, ano yung ginawa ng Diyos kay Enoch? Kinuha na siya, hindi na siya namatay, pero iba yung plano ng Diyos para kay Noah. He's also in need of salvation. Bagamat sinasabi na siya ay matuwid, kung ikukumpara sa iba, alam natin na wala ni isang mga tao na namuhay na matuwid, perfectly righteous. Except one. Except the Lord Jesus Christ. And then pinakilala sa verse 10 na nagkaroon sila ng tatlong anak ng kanyang asawa. Nagkaanak si Noe ng tatlong lalaki, sina Shem, Ham, and Japheth. Una na natin nakita to sa dulo ng chapter 5. So yung mga anak ba ni Noah ay nangangailangan din ng salvation? Yes. Hindi naman sila pinakilala na siya ay matuwid. Sila ay matuwid na tao. Nakatulad ng kanilang tatay na si Noah. Sila ay kabilang din sa mga tao na hinatulan ng Diyos na puro kasamaan yung nasa kanilang puso. Na kasama sila dun sa pinakilala sa verse 11 and verse 12. Nakita na natin ito sa verse 5. Na nakita ng Diyos yung kasamaan sa puso ng tao. Pero pagdating sa verse 11, yung emphasis dito na lahat ng tao, ganito yung kalagayan ng puso nila. At naging masama or corrupt ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Nakita niyo yung ibang-iba yung description ng buong mundo kung ikukumpara kay Noah, na yung bagaman nasa kanila pa rin yung pagiging larawan ng Diyos, pero sirang-sira, corrupted, yung image na yon ng Diyos na nasa kanila. Hindi lang sila paminsan-minsan gumagawa ng masama, kundi palagian. Hindi lang iilang tao yung marahas na pumapatay na katulad ni Cain, o pinagmamalaki yung pagpatay sa isang kabataan tulad ni Lamech. Yung buong mundo ay puno ng karahasan. At yung ginagawa nila ay hindi nila itinatago sa iba, hindi nila may tatago sa Diyos. Sabi sa verse 12, nakita ng Diyos na ang daigdig ay naging masama, corrupt. Paulit-ulit yung word na corrupt sa verse na ito. Sapagkat pinasama, corrupted ng lahat ng tao ang kanilang gawa sa lupa. So ang buong mundo, lahat ng mga tao sa buong mundo ng panahon ni Noah, they are in desperate need of salvation dahil sila ay karapat-dapat na hatulan ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Ito yung gusto ng Diyos na makita ng mga Israelita na unang nakikinig. You remember yung second story na perspective. Na kapag narinig nila yung story na ito, tapos nabasa nila si Noah, hindi nila pwedeng ipagpalagay yung sarili nila na sila yung righteous ones na katulad ni Noah. Tapos yung mga kaaway nila ay sila yung mga masamang tao. Kasi pag narinig nila yung anak ni Noah, Shem, Ham, and Japheth, alam nila na sila ay galing sa lahi ni Shem. And alam din nila na yung mga Egyptians na umalipin sa kanila for 300 years ay galing sa lahi ni Ham. At yung mga Canaanites na pupuntahan nila, pagdating nila sa Promised Land, ay galing din sa lahi ni Ham.
So hindi nila pwedeng isipin na kaya pinarusahan ng Diyos yung Egypt, kaya paparusahan ng Diyos yung Canaan na pagdadalan sa kanila dahil sila ay more wicked kaysa sa mga Israelita. Yes, they're wicked, kaya paparusahan sila ng Diyos. Pero yung paalala sa kanila ng Diyos sa Deuteronomy chapter 7 o chapter 9, huwag nila isipin na they are righteous, kaya sila ay iniligtas ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy chapter 9 verse 6, tandaan ninyo, na binibigay ni Yahweh ang lupaing ito hindi dahil sa kayo'y matuwid. Ang totoo'y lahi kayo ng matitigas ang ulo. Ay, hindi kayo tinutukoy ko, yung mga Israelita yung... pero alam din natin na tayo rin. Ito kasi yung gusto rin ng Diyos na makita natin. Hindi lang, pag pinag-usapan natin yung kasamaan ng tao, kasamaan ng mundo, deserving of judgment, hindi pwedeng isipin lang natin yung mga kurakot ng politiko o yung mga kriminal na deserving of death penalty o yung mga garapala na gumagawa ng masama o yung gahaman, yung greedy sa pagnanakaw. The Lord wants to expose kung gaano kasama yung kalagayan ng puso natin. Hindi lang tayo matatanda, pati mga bata, pati mga anak natin na kasama natin sa church. Romans chapter 3 verse 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Don't ever think na you are an exception dun sa lahat na yan. Huwag natin isipin na kaya nandito tayo sa church, we experience Christ's salvation. Hindi tayo katulad ng mga tao sa mundo nito na isipin natin na we are more deserving of salvation kaysa sa ibang tao. Hindi natin pwede isipin na we are more qualified kaysa sa ibang tao. Kasi ang totoo, like the rest of the world, we are also in desperate need of salvation. So ito yung connection sa gospel ng part ng story na ito. Lahat tayo, without exception, ay nangangailangan ng kaligtasang matatamo natin sa pamamagitan lang ni Kristo na siyang nag-iisang matuwid. So kung meron lang nag-iisang matuwid during the time of Noah, at yun ay si Noah, in a greater sense, ito ay nagtuturo sa nag-iisang tao na namuhay sa buong mundo, sa buong kasaysayan, na perfectly righteous. He's way, way more righteous kaysa kay Noah. Si Kristo lang ang walang kasalanan. Si Kristo lang ang nakasunod sa lahat ng utos ng Diyos at hindi sumuway sa kahit isa sa utos ng Diyos perfectly with a pure heart. We are in need of salvation. So sino yung Savior na kailangan natin? We need the righteous one to save us. And that's the Lord Jesus Christ. Yung second and third questions ay makita natin sa ipinahayag ng Diyos na plano sa mula verse 13 hanggang dulo ng chapter 6 and then simula ng chapter 7, yung paraan. Nagpahayag ang Diyos ng plano at paraan. So hindi naman ganun kalaki yung pagkakaiba. So mas general lang yung isa, mas specific yung isa. Pero ang point dito ay ano yung gagawin ng Diyos? Ano yung gusto ng Diyos na ipagawa kay Noah? Para sila ay maging recipients of His salvation. And yung plano ito ng Diyos ay may kinalaman pareho sa pagliligtas at paghatol. Merong pagliligtas kasi merong paghatol na gagawin ng Diyos. Merong salvation because merong judgment. They will be saved from the judgment of God. And then take note, pansinin ninyo, all throughout ng text natin, sino nagsasalita? Ang Diyos. Meron bang sinabi man lang si Noah sa passage na ito? Wala. Actually, hanggang chapter 7, hanggang chapter 8, hanggang chapter 9, wala kayong maririnig na salita galing kay Noah except sa dulo nung susumpain niya na yung kanyang anak dahil sa kasalanan na ginawa nito. Nagpapaalala sa atin na, yes, binanggit sa 2 Peter chapter 2 na si Noah is a preacher of righteousness. So nagsasalita siya. Pero ang point dito sa story is mainly about God speaking. It's about the God who speaks na siya yung gagawa para gawin yung plano niya ng paghatol at pagliligtas. And He's revealing His plans and His ways to Moses. Mula sa to Noah. Mula sa chapter 1
narinig na natin na ang Diyos yung nagsasalita. And God said. God said. And nakita natin kung gaano ka-powerful yung salita ng Diyos. And even at this point, yes, parang i-reverse ng Diyos yung creation na ginawa niya para magkakaroon ng new creation through Noah. And then naka-highlight pa rin dito, and God said, at mangyayari ang lahat ng sinabi ng Diyos. So malaki yung nakasalalay sa salita na sasabihin ng Diyos. So kailangan makinig mabuti si Noah. Whenever we listen to the Word of God, we must listen carefully. Malaki nakasalalay dito, not just for us, but for our families, for our church. So ano yung pinahayag na plano ng Diyos na gagawin niya? Ito sabi niya kay Noah sa verse 13. Napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan, gugunawin ko sila kasama ng daigdig. So sinabi na ito ng Diyos sa verse 7 pa lang. Lilipulin niya yung mga tao at hayop sa buong mundo. Pero at this point, itong plano niya ay sinabi niya kay Noah. Ipinaalam ng Diyos kay Noah kung ano yung gagawin niya. Nakita niyo kung ano yung privilege na meron si Noah? Hindi naman kailangan sabihin ng Diyos kung ano yung plano niya. Pero yung pagdating ng baha ay hindi surprise. Hindi ito merong prior announcement bago dumating yung baha. And ano yung sinabi ng Diyos na dahilan? Meron bang sapat na rason ang Diyos? Yes. Umabot na sa sukdulan ang kasamaan ng tao. But we also see yung amazing patience ng Diyos. More than 1,500 years yung lumipas bago niya igawad yung kanyang malawakang hatol. And then ano yung plano niya na gagawin niya? To judge them, sabi sa verse 17, mas specific. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. So magkakaroon ng isang malakihang pagbaha. So mayroong mga nagtatalo ng mga scholars kung ito ba ay global yung sakop ng flood o sa isang major region lang sa mundo. So mayroong evidences on both sides, pero hindi na natin pag-uusapan yon. Pero ang point lang dito ay kung hanggang saan yung sakop ng kasalanan, kung hanggang saan may tao, kung hanggang saan may mga hayop, na itinakda ng Diyos na parusahan dahil sa kasalanan ng tao, yon ang sakop ng baha. Kung sinabi sa text natin, ang sakop nun ay buong mundo, that's a global, worldwide judgment. So makapangyarihan yung salita ng Diyos to accomplish kung sinabi niya. Seryoso ang Diyos. Hindi siya nagbabanta lang dito para takutin sila. Kung anong sinabi niya, yun talaga yung mangyayari. Merong isang salita ang Diyos. Yes, nakakatakot. Kapag narinig yun ni Noah, pero this will also serve in a way as good news para sa kanya. Kasi sinasabi sa kanya ng Diyos, pinapaalam sa kanya ng Diyos kung ano yung plano niya. At nagpapakita ito na merong plano ang Diyos, kaya sinasabi kay Noah para hindi siya makasama doon sa hatulan ng Diyos. Para hindi lahat ay mamamatay. Bagamat lahat ay nararapat lang na parusahan. So ang gusto ng Diyos, ang plano ng Diyos kay Noah, ay magkaroon ng malapit na relasyon sa Kanya. Diba sabi sa verse 18, I will establish my covenant with you. That's singular. Covenant ng Diyos kay Noah. Pero sa lawak ng biyaya ng Diyos, buong pamilya ni Noah ay kasama. And that's often the case. Sa atin ng mga mananampalataya na kahit na yung mga anak natin ay hindi pa mga sumasampalataya sa Panginoon, pero yung blessings na natatanggap natin ay nadadamay sila. Narinig nila yung salita ng Diyos, nakakapag-participate sila sa ginagawa natin sa church. And ganun din yung ma-experience dito ni Noah. And so, for the first time, sa text natin, dito binanggit yung word na covenant. Sa Hebrew ay berit, na siyang prominente na salita all throughout the scripture. Na matutuklasan natin na merong pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, and then eventually kay Moses sa Israel, and then kay David, and then sa New Covenant, na lahat ng yon ay nagkaroon ng katuparan or fulfillment kay Christ. Pagdating sa chapter 9,
pag-usapan pa natin yung covenant. But at least na-introduce na dito. Na yung gusto ng Diyos is to have a meaningful, intimate relationship with sinners. And syempre, sa gawa ng Diyos, nakasalalay lahat ng katuparan ng plano na sinabi ng Diyos. Pero merong kailangang gawin si Noah. Hindi ang Diyos ang gagawa ng lahat ng ito. Merong kailangang gawin si Noah para maging bahagi siya ng plano ng Diyos ng pagliligtas. And so, sa pagitan ng binasa natin na proclamation and judgment ng Diyos sa verse 13 at verse 17, sa pagitan ng verse 14 hanggang verse 16, ay sinabi ng Diyos, nagbigay siya ng plano, building project para kay Noah. Para maligtas, kailangan gawin para maligtas sila sa baha. Verse 14, ano sabi ng Diyos? Kaya gumawa ka. Hindi ako ang gagawa, ikaw ang gagawa. Gumawa ka ng isang malaking barko o arko. Huwag natin isipin yung barko sa panahon ngayon. So, wala lang exact na translation dito. Galing ito sa Hebrew na teba. So, isang malaking kahon. Nangyari sa kahoy na cypress or gopher. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiram mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 meters ang haba. Literally, 300 cubits. Isang cubit, 450 centimeters. So, i-convert na lang ninyo. 22 meters yung luwang at 13.5 meters yung taas. So, bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag yung barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Nakita niyo yung plano ng Diyos? May plano siya na lipulin ang lahat ng tao sa mundo. Pero merong ipapagawa ang Diyos kay Noah para sila ay maligtas. So merong building project. And malaki. Just try to imagine, 135 meters yung haba. Kung gaano kalaki yung ark na yon. At kailangan gawin eksakto sa sinasabi ng Diyos para sila ay maligtas. So yung salitang ark, binanggit ko kanina, ay galing sa word na teba. Paulit-ulit ito sa chapter 7, chapter 8, chapter 9 ng Genesis. And the only other time na maririnig ng mga Israelita yung salitang teba ay sa Exodus chapter 2, verse 2 and 3. Naalala niyo kung ano nangyari sa Exodus 2? Ang pinag-utos ng hari ng Ehipto na patayin ang lahat ng lalaki na ipapanganak ng mga Israelita. Pero yung nanay ni Moses ay hindi sumunod dun sa utos ng hari. Ang ginawa niya nung nanganak siya, yung kanyang sanggol ay nilagay niya sa isang basket, teba, famous word sa Noah's Ark. At yung basket na yon ay nilagyan din, pinahiran din ng alkitran. So that's a substance na ginagamit para hindi pasukin ng tubig yung basket. Na nilagay din sa ark ni Noah para hindi pasukin ng tubig yung ark at para hindi ito lumubog. At kapag naaalala ng mga Israelita yung story ng pagliligtas ng Diyos kay Noah at sa pamilya niya, maaalala din nila kung paanong iniligtas ng Diyos si Moses para hindi siya malunod dahil ang gusto ng hari noon ay itapon sa Nile River at lunurin yung mga sanggol na ipapanganak. And God saved Moses through the basket na ginawa ng kanyang nanay. Na siyang gagamitin ng Diyos to save yung mga Israelites sa pagtawid nila sa dagat para hindi sila malunod tulad ng mga Egyptians na lulunurin ng Diyos. So iniligtas ng Diyos si Moses, not just for Moses' sake, but for the sake of the nation. Iniligtas ng Diyos si Noah, not just for Noah's sake, kundi sa pamamagitan ng kanyang, kundi para din sa kanyang pamilya. Na yon ay kakaunti pa lang during that time. Ilan yung members ng kanyang family? 8 silang lahat. Yung asawa ni Noah, yung kanyang 3 anak, at yung asawa ng kanyang 3 anak. So, 8 sila lahat. So, hindi lang 8 tao, hindi lang mga tao yung ililigtas ng Diyos, pati mga hayop. Ito pa'y pinagawa ng Diyos kay Moses, verse 18. Isama mo ang iyong asawa, mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko, magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang
magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-isang pare sa bawat uri ng ibon at hayop ng mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at para sa kanila. Ang plano ng Diyos ay hindi patayin ang lahat sa buong mundo. Merong matitira na 8 tao at tig-isang pares ng mga hayop para magpatuloy yung lahi nila. Kaya lalaki at babae, for them to reproduce. And then magdadala rin sila ng pagkain sa loob ng ark para meron silang makakain. During that time na hindi pa humuhupa yung baha. So ang plano ng Diyos is a new creation. Isang bagong Adan na magsisimula ng panibagong lahi ng mga tao na in relationship with God. And eventually, yung plano na ito ng pagliligtas ng Diyos kay Noah at sa kanyang pamilya ay nagkaroon ng katuparan sa pagdating ni Kristo. And this is the gospel connection sa part na ito ng story. Plano ng Diyos na tayo iligtas at ilapit sa Kanya sa halip na mapahamak. At ito'y natupad sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus. Plano ng Diyos na tayo ay iligtas. Sinong nagpapasya? Kung sino ang ililigtas ng Diyos? Sino nagpasya na ililigtas niya si Noah? Ang Diyos. Sino nagpasya na ililigtas niya pati yung pamilya ni Noah? Ang Diyos. Sino nagpasya na wala nang ibang tao na sasakay dun sa ark maliban sa pamilya ni Noah? Ang Diyos. Ang laki-laki ng barko na ginawa ni Noah. Kakasya pa sana yung pamilya ng asawa ni Noah. Kakasya pa sana yung pamilya ng asawa ng mga anak ni Noah. O yung kapitbahay nila. O yung mga kaibigan ng anak nila. Kakasya naman sila dun eh. Pero bakit sa halip na mas maraming tao yung iniligtas ng Diyos, bakit maraming hayop ang iniligtas ng Diyos? Why? Yun yung pasya ng Diyos. Who are we to complain? Kung sino yung ililigtas ng Diyos, meron bang isa man lang na tao can file a complaint against God para i-impeach ang Diyos dahil sa karahasan? Dahil sa pagpatay na gagawin niya sa lahat ng tao? Wala. May karapatan ng Diyos na ipadala ang lahat sa atin sa apoy ng impyerno. And none of us can complain na God is unjust because we are all deserving of God's judgment. And who are we to complain? Na siya ang pumipili kung sino yung ililigtas. At sa habag ng Diyos, nagplano siya na yung mga pinagpasyahan niya na iligtas ay gumawa siya ng paraan o basehan kung paano maliligtas yung mga yon. Sa time ni Noah, yung ark. And for us na mga makasalanan, ang plano ng Diyos ay nagkataon na katuparan kay Kristo na siyang umako ng hatol na narapat para sa atin. Para matupad yung plano ng Diyos. Para maligtas yung mga pinagpasyahan ng Diyos na iligtas. Sapat ang ginawa ni Kristo para iligtas ang lahat ng tao. Pero sa kalooban ng Diyos, hindi lahat ng tao ang iniligtas ng Diyos. Hindi lang ilan, but marami ang pinlano ng Diyos na maligtas. And we praise the Lord. If you are in Christ, we belong to those who are saved and redeemed. So ngayong ipinahayag na ng Diyos kay Noah yung plano niya, ano naman yung paraan? May mga napag-usapan na tayo kanina. Again, sinabi ko kanina, hindi ganun kalaking pagkakaiba nung ipinahayag ng Diyos na plano, ipinahayag na paraan. Pero this time, pagdating sa chapter 7, mas specific. Na yung focus dito ay andun pa rin sa gagawin ng Diyos. Pero mas specific. Kung ano yung gagawin niya para matupad yung plano niya. And take note, ang Diyos pa rin yung nagsasalita dito. Ang Diyos, this is God's idea. Walang ideas na kinontribute si Noah to fix yung plan ng Diyos and to suggest, ito mas magandang plano. Mas maikli na lang kaya yung barko. Mas maliit na lang kaya. No, ang Diyos na nagsasalita. And sabi dito, sinabi ni Yahweh.
Just take note yung shift ng word na ginamit. Ang ginamit na salita sa Diyos ay hindi Diyos, kundi Yahweh, na tumutukoy sa covenant name ng Diyos. Again, nagpapaalala sa kanya, this is God speaking, initiating to have a covenant relationship with His people. So may paraan ng Diyos para mangyari yon para kay Noah at sa kanyang pamilya. Anong paraan papagawa ng Diyos? Sabi niya, utos niya. And most likely, ito yung time na tapos na o malapit nang matapos, yung ark. Verse 1 ng chapter 7, pumasok kayong mag-anak sa barko. Paano sila maliligtas sa baha kung hindi sila papasok doon sa barko? Sa lahat ng tao, ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Diba nakita na natin sa verse 8 pa lang ng chapter 6 na kinalugdan na ng Diyos si Noah. And then sinabi dito na ito yung dahilan ng Diyos kaya ililigtas niya si Noah. Although of course we know na it's still by the grace of God kasi hindi naman perfectly sinless, perfectly righteous si Noah. But for the sake of argument, sabihin na natin na si Noah ay qualified na iligtas ng Diyos or deserving. Sabihin na natin na siya ay deserving. Although alam naman natin na siya ay hindi pa rin deserving. But for the sake of argument, sabihin na natin na siya ay deserving. But bakit yung pamilya ni Noah ay iniligtas ng Diyos at sinabi, kasama yung asawa mo, kasama yung mga anak mo, kasama yung mga asawa nila? Di ba nung marinig siguro yun ang asawa ni Noah, buti na lang tama yung napangasawa ko. O yung mga manugang niya. They're not righteous. Naligtas sila, not because they are deserving. Naligtas sila kasi ito ay pangako ng Diyos, ito ay bahagi ng plano ng Diyos na hindi matutupad kung hindi sila ililigtas ng Diyos. You remember Genesis 3:15? Na mayroong ipapanganak na yung binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. So, God is true to His word. Hindi niya pwedeng patayin ang lahat ng tao at gumawa siya ulit ng bagong tao. At para mangyari yun, hindi lang si Noah yung kailangan na matira. Kailangan may asawa. Kailangan may mga anak na magpapatuloy ng kanilang lahi. So they're saved by God's promise, not because they are worthy to be saved. And then yung sumunod na ipapagawa ng Diyos kay Noah, nagpapaalala dun sa heart ni God for us. Nagpapaalala din na sila rin ay mga makasalanan and they need to offer sacrifices para sila ay magpatuloy in a covenant relationship with God. Verse 3, magkaroon tayo ng pandinig na katulad ng mga Israelita kapag narinig nila yung mga inihahandog na hayop. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. So meron na namang iba-ibang pares ng hayop. Bukod pa ito dun sa sinabi na sa chapter 6 na mga pares ng hayop na para lang sa propagation ng mga hayop. So ito ay para gamitin sa sacrifices na paglabas nila ng ark sa chapter 9, gagawa si Noah ng altar at ihahandog yung mga sacrifices na ito at yung mga Israelita kapag narinig nila, ito yung mga malinis na pwedeng ihandog, ito yung mga hindi malinis na kailangan pagbukurin. Narinig nila yung provision ng Panginoon para silang mga makasalanan ay makalapit sa Diyos for them to be they can walk with God every day. Na hindi sila natutupok ng apoy, ng galit ng Diyos because mayroong mga sacrifices para sa kasalanan nila. Makasalanan din si Noah na kailangang tubusin yung kanyang kasalanan. We are all sinners na kailangan tubusin yung ating kasalanan and there's no sufficient sacrifice except the cross of Christ. So ano yung ipinahayag na paraan ng Diyos sa paghatol? Sa verse 17, nakita na natin na magpapadala ang Diyos ng baha. Pero pagdating sa chapter 7, verse 4, may detalye na, may timetable na. Sabi sa verse 4, pagkaraan ng 1 linggo, nung matapos sabihin nyo ng Diyos, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. Kung ano sinabi ng Diyos, hindi ito katulad ng weather forecast ng Pag-asa.
Nauulan, babagyo, canceled yung classes. Umaaraw. Akala ko pa, babagyo. Pero pag sinabi ng Diyos, after 7 days, dating yung ulan, at sinabi niya na for 40 days, walang hinto yung ulan, hanggang bumaha sa buong mundo. Eksakto mangyayari yung sinabi ng Diyos na mamamatay ang lahat ng nasa labas ng ark. At ang mabubuhay lang, ang matitirang buhay ay yung nasa loob. Hindi ba hawig ito dun sa kwento ng mga Israelita? You remember yung ika-10 salot? Na magpapadala ang Diyos na isang anghel na papatay sa lahat ng panganay sa Egypt. At lahat ng panganay sa Egypt mamamatay at makaliligtas lang yung mga panganay ng mga Israelita kung sila ay nasa loob ng bahay at hindi sila lalabas sa loob ng bahay, at kung yung bahay nila ay may nakapahid na dugo ng tupa sa hamba ng kanilang pintuan, they will be saved from the judgment of God. Tulad ng pagliligtas ng Diyos kay Noah at sa kanyang pamilya. So we're all deserving of God's wrath. Saan tayo papasok para makaligtas tayo sa parusa ng Diyos? The only place of safety for us is in Christ. Kailangan nakakabit tayo kay Kristo. Kailangan sumasampalataya tayo sa provision ng Diyos kay Christ. Kailangan naniniwala tayo sa mga narinig na sinasabi natin ng salita ng Diyos na judgment is sure to come. Kung si Noah hindi maniniwala sa sinabi ng Diyos, bakit siya gagawa ng ark? Bakit siya papasok doon? Yung family ni Noah hindi naniniwala sa sinabi ng Diyos, bakit sila papasok doon? Do you remember yung story ni Christian sa Pilgrim's Progress? Na nakatira sila sa city of destruction, tapos nagmamakaawa siya sa pamilya niya na umalis na tayo dito. Pero asawa niya, yung mga anak niya, sinabihan siya na baliw dahil sa pinagsasabi niya. But Christian believed by faith. Noah obeyed God by faith. Ba't siya itinuring na matuwid? Hebrews 11:7, ibinilang siya na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. At kung hindi tayo makikita ng Diyos na matuwid, we cannot be saved from the wrath of God. Makikita lang tayo ng Diyos na matuwid kung tayo ay nakakabit kay Kristo. Kung tayo ay kay Kristo. Kung tayo ay nakapasok kay Kristo. At mangyayari lang yon by faith in His Word, the good news of the gospel. So don't presume. Lalo na yung mga bata na lumaki kayo sa isang Kristiyanong pamilya, matagal na kayo sa church, ma-attend kayo Sunday school, lagi kayo nasa loob ng simbahan. Kahit palagi ka nasa loob ng simbahan, you can still be crushed, destroyed by the wrath of God kung ikaw ay wala kay Kristo. So don't presume na you have Christian parents. Naka-homeschool naman kami, nagka-catechism naman kami, nagka-family worship naman kami. And don't presume tayo mga parents na our children will be saved. Dahil lagi silang nakikinig ng sermon. Dahil lagi silang nag-mate ng mga Bible studies. Dahil ang dami ng fighter verses na memorize nila. We don't put our trust sa mga bagay na yun. We put our trust in God na gagamitin yung mga means of grace na ito na by His mercy, by His grace, ay iligtas yung mga anak natin, iligtas yung bawat isa sa atin. So let's pray that the Lord will give us yung hearts na merong repentance and faith in the Lord Jesus Christ. There's no way for us to be saved except through the ark, the cross of Christ. Fourth and last question na sagutin natin. Ano yung nararapat na tugon sa ipinahayag na plano at paraan ng Diyos? I skipped yung last verse sa chapter 6. And then makita rin ito sa last verse sa last verse ng text natin sa verse 5. Ito yung binigyan din paulit-ulit. Narinig ni Noah yung sinabi ng Diyos. Narinig ni Noah yung pinapagawa ng Diyos. Ano yung ginawa ni Noah? Verse 22 ng chapter 6.
At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Noah did this. He did all that God commanded him. Hindi lang yung ilan sa inutos ng Diyos, kundi lahat sa inutos ng Diyos. Walang kulang doon sa metro na kailangan na haba. Walang bawas doon sa detalye or sa blueprint na binigay ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Ginawa niya lahat ayon sa utos ni Yahweh. Sabi sa chapter 7 verse 5, ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Lahat ng ginawa niya. Pagdating sa verse 9, ayon sa utos ng Diyos. Pagdating sa verse 16, ayon sa utos ng Diyos. Whenever we hear the word of God, ito yung nire-require sa atin ng Diyos. All out, wholehearted, comprehensive na obedience sa lahat ng mga iniutos niya. Hindi karamihan lang, hindi ilan lang sa utos ng Diyos, kundi lahat ng utos ng Diyos. At kailangan ipaalala sa atin na itinuring ba ng Diyos na matuwid si Noah dahil sa pagsunod na ginawa niya? Yung pagsunod ba ni Noah yung naging basehan ng Diyos para siya ay iligtas? No. Yung pagsunod na ginawa ni Noah ay nagpapakita lang na is really walking with God. Nagpapakita lang na meron talaga siyang matuwid na puso na kinalugdan ng Diyos. Ito ay bunga ng kanyang meaningful and intimate relationship with God. Kaya bang gawin ni Noah lahat ng pinapagawa ng Diyos? Hindi ba ang Diyos din yung magpo-provide ng materyales na kailangan niyang gamitin? Di ba ang Diyos din yung magpo-provide ng lakas, ng kakayahan na kailangan ni Noah para magawa yung pinapagawa ng Diyos? And God can do exactly, can accomplish what He commanded by His word. Genesis 1. And God said, and it was so. And God said, and it was so. And God said, yun ang nangyari. And God said kay Noah, yun ang nangyari. Hindi ba pag naririnig ito ng mga Israelita, they will remember kung paano ang Diyos ay nagsalita sa kanila sa Mount Sinai, sa Exodus 20 at binigay yung 10 utos ng Diyos. Hindi para magkaroon sila ng relationship sa Panginoon, hindi para iligtas sila ng Panginoon. Binigay ng Diyos yung kanyang mga utos and they will obey God's commandments dahil iniligtas na sila ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa Egypt. And God requires them to obey everything God has commanded them. Tulad din ni Moses. Diba? Nagpagawa ng Diyos ng tabernacle sa kanya and Moses did lahat ng pinagawa ng Diyos. And so yung mga Israelita ay dapat din sumunod sa lahat ng inutos ng Diyos. Tayo din ang niligtas ng Diyos through the Lord Jesus Christ ay dapat sumunod sa lahat ng utos ng Diyos. Hindi lang tayo tagapakinig. We hear the gospel over and over again. The gospel, if we have true saving faith, will transform us. Ang bunga ng tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa salita ng Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi tayo makakasunod sa mga utos ng Diyos kung walang tunay na pananampalataya sa puso natin. Hebrews 11:7. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Bakit niya ginawa yun? Dahil sa pananampalataya. Hindi mo pwedeng i-claim na sumasampalataya ka, na isa ka na sa mga naligtas kung hindi naman yan nakikita sa pagtitiwala mo sa mga salita ng Diyos. Kung wala namang nakikitang bunga sa buhay mo ng pagsunod sa mga utos ng Diyos, you cannot say to the world, I am a Christian, and live like the rest of the world. Katulad ng mga tao sa panahon ni Noah. Hindi sapat na tayo ay umaawit lang ng pangalan ng Diyos. Hindi sapat na tumatawag lang tayo sa pangalan ng Panginoon, Panginoon.
Sa araw ng paghuhukom, sasabihin sa iyo ng Panginoon, sabi ng Panginoong Kristo, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Malaki yung pananagutan natin na palaging nakakarinig ng salita ng Diyos. Narinig natin yung salita ng Diyos. What are we doing with the words we're hearing? Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos pero hindi mo naman sinusunod, sabi ng Panginoon sa Matthew 7, verse 26 and 27, para ka isang taong hangal, foolish, stupid, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Ganyan ang mangyayari. Ganyan ang kahihinatnan ng buhay ng sino man na narito na nakikinig ng salita ng Diyos pero hindi naman sumasampalataya kay Kristo. If you are not following Christ, sabi sa John 3:36, ang puot ng Diyos ay nananatili sa inyo. So ngayon, narinig natin, ipinahayag ng Diyos yung plano niya, yung paparaan niya kay Noah, paano sila maligtas sa paparating na paghatol ng Diyos. Nakita ninyo na tinatama ngayon ng Diyos yung mga maling paniniwala ng mga tao about salvation. Hindi lahat ng tao maliligtas. Ang maliligtas lamang ay yung mga na kay Kristo. Hindi natin pwede sabihin na sapat yung ginagawa natin para tayo ay maligtas. The only sufficient work we need, the only sufficient righteousness we need is the righteousness of Christ. Maliligtas lang tayo kung ang katuwiran ni Kristo ay nasa atin. At yon ay mapapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At kung tayo ay tunay na sumasampalataya kay Kristo, mayroong nagbabago sa buhay natin. Natututo tayo na sumunod sa mga utos ng Diyos. Not perfectly, but progressively. Pinabago tayo ng Diyos. At higit sa lahat, itinatama nito yung maling pananaw natin sa kaligtasan na we are so prone to believe that this salvation is about us. This story is not even about Noah. Kahit siya yung bidang-bida sa story na ito. Not even about his family. Yung story of salvation ay hindi tungkol sa mga taong iniligtas. Ito ay tungkol sa Diyos na nagligtas. Yes, we are recipients and beneficiaries of God's salvation. But the glory belongs not to us, but to the Lord who saves. God, the God who is speaking, is the God who saves from the God who judges. Ang Diyos na nagliligtas sa atin. It's all about Him. Ang Diyos na nagsasalita. Ang Diyos na nagpaplano. Ang Diyos ang nagsasakatuparan ng plano niya. Ang Diyos ang humahatol. Ang Diyos ang nagliligtas. Ang Diyos ang makatarungan. Ang Diyos ang mahabagin. Ang Diyos ang maawain. Ang Diyos ang mapagmahal. It's all about the God who saves. Ang kwento ng Biblia ay hindi tungkol sa atin. Hindi ito tungkol sa kanino mang tao. Ito ay tungkol sa Diyos Ama na nagplano ng ating kaligtasan. Ito ay tungkol sa Diyos Anak na siyang nagsakatuparan ng ating kaligtasan. Ito ay tungkol sa Diyos Espiritu na naglapat ng ating kaligtasan. The Father plans our salvation. The Son accomplishes our salvation. The Spirit applies our salvation. The glory belongs to God. Siya yung bida sa kwento ng Biblia. Siya yung dapat na maging bida sa kwento ng buhay ng bawat isa sa atin. Let's pray.